Part 14. From now on, you will only think about us, and you don't have to worry about her. Rebecca and I broke up when you were still unconscious. Nung wala ka pang malay ay nag-usap na kaming dalawa, tinapos ko na ang lahat sa amin nang sabihin ko sa kanya na nabuntis kita, gusto kong bigyan ng buong pamilya ang magiging anak natin. Seryosong sabi ko, nakita kong napaluha na siya nang tuluyan nang marinig niya ang sinabi ko, but you love her. Don't say that. I didn't do that because I have to. I did that because I want to break up with her. She cheated on me, Nika. When I was at the bar with my friends, I saw her with my 2 eyes making out with another guy. You deserve to be loved. And I'm going to make you feel that you're loved. And about Luis, the next time you see him, tell him that you're breaking up with him, because I'm going to arrange our wedding as soon as possible. I promise you that I will do everything to love you and to take care of you and our child. Seryosong sabi ko, nagulat ako nang yakapin niya ako sa leeg at saka ako hinalikan sa labi, habang umiiyak siya ng tahimik, kaya naman napangiti ako ng marahan sa gitna ng pinagsasaluhan naming matamis na halik. Nang makalabas na ng hospital si Nika ay bumuti na ang lagay nito, kaya naman, kasalukuyan silang nakasakay ngayon sa kotse ni Nathan, papunta sa mansyon ng mga magulang ni Nathan, dahil gaya ng ipinangako niya sa mga magulang ni Nika ay ipapakilala nga ni Nathan si Nika sa mga magulang niya, sasabihin niya sa mga ito na ang dalaga na ang papakasalan niya, kaya naman nang pumayag ang mga magulang ni Nika na mamanhikan na, agad naman na sinabi ni Nathan sa kanila na pupunta na sila, ngayon sa mansyon ng mga magulang niya, kaya naman nang makababa sila ng sasakyan ay agad namang sumalubong sa kanila. Ang mga katulong sa mansyon ng mga magulang ni Nathan, dahil malaki ang mansyon ay nalula si Nika sa laki nito dahil para na itong palasyo sa laki, hindi niya akalain na ganun pala talaga kay Amon sila Nathan. Matapos nun ay agad naman silang sinamahan ng mga maids papasok sa mansyon, nang makarating sila sa sala ay nalula si Nika sa laki ng TV nila, dahil para na silang nanood ng sine sa laki ng screen ng TV. Sobrang yaman niyo pala talaga, sir. Hindi makapaniwalang saad ni Nika kay Nathan, nagulat naman ang dalaga nang hawakan ng binata ang kamay niya at saka ito humarap sa kanya. I told you to stop calling me sir now. I'm no longer your boss because I'm soon to be your husband, so you can call my name or call me whatever you want. Marahan namang sabi ng binata sa kanya, kaya naman agad na umukit ang ngiti mula sa labi ng dalaga. So it's okay if I call you hubby. Pighil, ang kilig ng dalaga nang tanungin niya iyon sa binata, kaya naman narinig ni Nika ang mahinang pagtawa ng lalaki at saka siya nito pinisil sa kanyang pisngi. Of course you can call me hubby, my wife. Ngiting sagot naman ng lalaki kay Nika, kaya naman, hindi na naalis ang ngiti ng dalaga sa mga labi. Nito nang makita nilang nakatingin lang sa kanila ang magulang ni Nika. Agad silang umayos ng tayo saka nanatili pa rin na magkahawak, ang mga kamay nila nang makita nila ang pagbukas ng isang elevator. Iniluwa nun, ang mga magulang ni Nathan na nakasuot ng magarbong damit na pambahay para sa kanilang mga bilyonaryo. So this is our visitors. Seryosong tanong naman ng ina ni Nathan sa lalaki, nakita naman ni Nika na seryosong tumingin ang binata sa mga magulang nito. Mom, Dad, this is the parents of Danica, my future wife and the mother of my child. Did I hear it right, son? Kunot ang noo ng ama ni Nathan nang magtanong ito sa kanya, agad naman sumeryoso ng tingin ang binata. Yes, Dad, Nika is the mother of my child. She's pregnant with my child now, and I want to take the responsibility. Oh, so you want our son to marry your daughter? What makes you so sure that my son will marry her? Agad na tanong ng ina ni Nathan sa magulang ni Nika, agad namang sumeryoso ang mga magulang ng dalaga. Your son told us that he wants to marry our daughter. Mahinahong sabi naman ng ina ni Nika, nagulat sila nang marinig ang pagtawa ng ina ni Nathan. Oh really? Didn't you know that he's engaged now with his fiancée Rebecca? So if you want our son to take responsibility for his child, he needs to marry your daughter. Well, let me tell you this, Mr. and Mrs. I have a background check on your family, and I know that your family company is in crisis right now. Because the company of your family got bankrupt, so if you're after our family's wealth, I'm sorry.
Still, I have to decline this marriage proposal. So if you want us to help your family company right now, here's the check. You can write there the amount you need so that you won't force our son to marry your daughter and leave our family alone. Maotoridad na turan ng ginang sa kanila, nabigla maski si Nathan pati Nika sa sinabi ng ina ni Nathan. Agad na bumitiw si Nathan sa pagkakahawak sa kamay ni Nika, saka siya lumapit sa ina niya at saka. Masama ang mga tingin na bumaling dito. Mom, what are you talking? Shut up, son, we're doing this for your good. Seryosong sabi ng ina niya kaya naman di na nakaimik pa si Nathan. Excuse ma'am, sir. Hindi po kami nandito dahil gusto namin ng pera nyo. Nandito ro kami ngayon dahil gusto ni Nathan na ipaalam sa inyo na magpapakasal kami, dahil nirerespeto niya kayo bilang magulang saka pumayag po ako sa gusto niya, dahil bilang mapapang-asawa niya ay kailangan kong tanggapin ang desisyon niya. Kaya kung pinapamuka niyo po sa amin na kailangan namin ng tulong ng pamilya niyo, para makaahon ang kumpanya ng daddy ko nagkakamali po kayo, dahil unang-una sa lahat ang daddy ko pa po ang may gustong ilayo ako kay sir, dahil ayaw po ng daddy ko na masaktan lang ako ng anak niyo, kaya hindi ko po mapapalampas ang pangmamaliit niyo sa pamilya namin dahil una sa lahat. Kahit hirap man ang pamilya namin ngayon hindi iyon dahilan para maliitin niyo kami dahil disenteng tao po. Ang pamilya namin hindi po kami mukhang pera, kaya po kung tutol man kayo na may kasal kami ng anak niyo wala na po kaming magagawa, pero hindi po ibig sabihin nun ay papayag na ako sa gusto niyong layuan ko, ang anak niyo dahil una sa lahat mahal ko po si Nathan, gusto ko lang maibigay sa anak namin ang buong pamilya kaya matutuloy pa rin po, ang kasal namin kahit hindi man kayo pumayag. Matapang na sagot naman ni Nika sa ina ni Nathan, lahat sila ay nagulat dahil sa sinabi ng dalaga, maski ang mga magulang ni Nathan ay nagulat sa sunod na ginawa ni Nika ng punitin nito, ang check na inaabot ng ina ni Nathan. Kaya naman nagulat sila nang biglang tumawa ang ina ni Nathan, maski silang lahat ay naguluhan habang ang ama naman ni Nathan ay pumalakpak, maski si Nika ay nagulat nang bigla siyang yakapin ng ina ni Nathan saka naluluha ito nang humarap sa kanya. Oh my God, I was so scared that you might accept my offer. I can't believe that a wonderful woman like you replaced Rebecca, sinong may sabi na utol ako sa kasal. Kailan ba ang kasal nyo nang mapaghandaan na natin? Sabi naman ng ina ni Nathan. Naguguluhan naman si Nika na napatingin sa ginang. Alright, I forgot to explain. It was all an act. I want to test you if you want to marry our son and about the money. The wealth of our family had is going to be yours too soon, because you're going to be part of our family. Ibig sabihin po ba hindi kayo tutol sa pagpapakasal namin ni Nathan? Kinakabahang tanong naman ni Nika kaya naman nakita niyang tumawa ng marahan ang ginang. Of course not. Alam ko ang nangyayari sa buhay ng anak namin, isa ka na dun Nika. Alam ko rin na hindi karapat-dapat si Rebecca para sa anak namin, dahil una sa lahat ay niloko niya si Nathan isa pa ay bakit naman kami utol sa kasal nyo? Hindi mo ba alam na matagal na naming hinihiling na sana ay magkaroon na ng tagapagmana si Nathan, dahil sabik na kaming magkaroon ng apo, ikaw ang nakapagbigay nun sa anak namin kaya dapat lang na may kasal ka sa anak namin, maging parte ka ng pamilya namin. Sinserong sabi ng ginang kaya naman naluha si Nika, dahil sa sinabi nito kaya naman napalingon ang dalaga nang magsalita ang ama ni Nathan. So if we need to discuss the marriage of Nathan and Nika, let's discuss it, while eating our lunch. Seryosong sabi naman ng ama ni Nathan, kaya naman agad din na sumunod sila Nika ang mga magulang niya sa kusina, hindi maiwasan ni Nika ang mamangha dahil ang laki ng bahay ng mga magulang ni Nathan. Ang lawak din ng kusina ng mga ito ang mesa sa hapagkainan ay iniikot lang para makakuha ng ulam o pagkain ng gusto mo. Kung marami man ang kasambahay sa mansyon ni Nathan ay mas marami, ang tagapagsilbi sa mansyon ng mga magulang ni Nathan, kaya naman hindi pa rin makapaniwala si Nika na magiging parte siya ng pamilya ni Nathan, kaya naman nang makarating sila sa tapat ng mesa ay naupo silang lahat. Magkatabi sa round table si Nika pati Nathan habang ganun din ang pwesto ng mga magulang ng dalawa. Agad na naglaway ang bagang ni Nika nang makita ang mga putaheng hinanda sa harapan nila. Puro iyon seafoods, meats and mayroon pang iba't ibang uri ng desserts. Ang dami naman po ng pagkain.
Nahihiyang tura ni Nika, kaya naman natawa ang mga magulang ni Nathan. Of course hiya, pinaghandaan talaga namin ang pagdating nyo, isa pa kailangan mo kumain ng marami para sa baby mo. Salamat po, ngiti-ngiti naman na tura ni Nika, saka siya pinagsandok ng makakain ng katulong na nasa tabi niya, pinagsalin pa siya nito ng iced tea. Habang kumakain sila ay nag-uusap naman ang mga magulang ni Nika and Nathan, tungkol sa dalawa nang biglang nag-usap ang mga ito tungkol sa kasal nila ay agad namang nagsalita ang ina ni Nathan. I want their wedding to be grand dahil papupuntahin namin lahat ng relatives, and business, partners namin, kung ayos lang yun sa inyo balay, seryosong sabi naman ng ina ni Nathan. Ayos lang naman sa amin kung yun din ang gusto ni Nika, dahil gusto lang naman namin suportahan ang anak namin sa gusto niyang gawin. Seryosong sabi ng ina ni Nika, kaya naman napangiti ng lubusan ang ina ni Nathan. Great! Tungkol naman sa susuotin ni Nika ako nang bahala sa magiging gown niya, dahil gusto kong siya ang maging pinakamaganda na bride sa buong mundo, sa araw ng kasal nila ni Nathan. Ngiting tura naman ang ginang kaya naman nakaramdam ng hiya si Nika, pero sa kabilang banda ay masaya siya dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kaayos ang pamamanhikan nila. Ano naman ang maitutulong namin sa paghahanda sa kasal nila Nika Balay? Tanong naman ng ina ni Nika. Kayo na ang bahala sa mga ninong pati ninang nila sa kasal plus kayo na rin, ang bahala sa catering sabihin nyo na lang sa amin kung kailangan nyo ng pambayad, kung kukulangan man kayo ng pambayad, because, when I told Nika that our family's wealth, will be hers too I mean it. Nakangiting sabi naman ng ginang sa ina ni Nika, kaya naman napangiti ang mga magulang ni Nika. Hindi naman alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo Balay, pero masaya kami dahil magiging isang pamilya na tayo, pinapangako namin na kahit wala man kaming maibigay sa kabutihan niyo sa anak namin, magiging parent-in-law naman kay Nathan, magiging mabuting grandparents naman kami sa magiging anak ng nila Nika. Wala kayong dapat alalahanin dahil handa kaming tumulong sa pamilya nyo, kahit ano pang klase ng problema ang hinaharap nyo. Nakangiting sabi naman ng ama ni Nathan, kaya naman nang makita ni Nika ang pag-uusap ng mga magulang nila sa harapan nila ay di niya maiwasan ang maging emosyonal dahil sa saya na nararamdaman niya ng mga oras na yon, dahil sa wakas ay naranasan at naramdaman niya na ang matagal niya ng pinapangarap dati, ang magkaroon ng lalaking magmamahal sa kanya. Ang matanggap ng magulang ng kanyang mapapang-asawa. Hey, why are you crying? Agad namang humarap si Nika sa lalaking katabi niya, napangiti siya dito kaya naman ang maramdaman niya ang pagpunas ni Nathan sa luha niya sa kanyang mukha, hinawakan niya ang braso nito at sa kanya hinaplos, ang pisngi niya sa palad ng binata. Sobrang saya ko lang dahil hindi pa rin ako makapaniwala na mararanasan ko ang mga bagay na to dahil iniisip ko pa lang noon. Kung may lalaki bang magmamahal sa akin? Seryosong sabi niya sa lalaki, kaya naman nagulat siya nang halikan siya ng lalaki ng marahan sa noo, saka siya nito hinalikan ng masuyo sa labi. Hindi man ako tuluyan pang nakaka-move on sa nakaraan namin ni Rebecca. Pero pinapangako ko na gagawin ko lahat para maging mabuting asawa at ama sa iyo, magiging anak natin at habang nabubuhay ako ay gagawin ko ang lahat para mapantayan ko ang pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maprotektahan kayong mag-ina. Seryosong sabi ng binata at alam ni Nika ng mga oras na iyon, sinsero ito at alam niyang hindi siya bibiguin ni Nathan, dahil iyon ang nagustuhan ni Nika sa binata, dahil bukod sa pagiging mature nito ay may sarili itong mindset. May isa itong salita katulad na lamang ng sinabi nito noon sa kanya nakalimutan niya, ang nangyaring one night stand sa kanila dahil ayaw nitong lokohin si Rebecca, alam niyang kaya rin gawin iyon ng binata sa kanya. Ang manatili itong loyal sa kanya, hindi nito magagawa pang tumingin sa kahit na sinong babae pa, dahil sa rason na yun ay nakampant at napalagay na si Nika, dahil sa loob ng mga araw na nakasama niya ito dahil alam niyang hindi siya bibiguin ng binata. Alam ko, kaya nga natutunan kitang mahalin sa mixing panahon, dahil alam kong kaya mong tuparin ang mga pangako mo, nangangako rin ako na gaya mo ay magiging mabuting asawa ako sa iyo, magiging mabuting ina rin ako. Turan naman ni Nika kaya naman napangiti, ang mga magulang nila nang makita ang moment nila na yon. Mabuti na lang at nagkapalagayan na kayo ng loob, hindi nyo napuproblemahin pa kung paano kayo magiging ganap na isang pamilya. Nakangiting tura ng ama ni Nathan, kaya naman napangiti silang lahat sa sinabi nito.
Pero naputol ang diskusyon nila nang biglang pumasok ang isang katulong sa mansyon ng mga magulang ni Nathan. "You need something." Agad na tanong ng ina ni Nathan. Nakita nilang hindi maipinta ang mukha nito. "Madam, nandyan po si Sir Louis. Gusto raw po niyang makausap kayo." Sabi naman ng katulong, kaya naman napahinga ng malalim ang ina ni Nathan at saka ito bumaling sa katulong. "Let him in." Agad na sabi ng magulang ni Nathan at saka tumayo ang mga magulang ni Nathan. Kaya naman tumayo na rin sila Nika para pumunta sa sala, at nang makarating sila doon ay nakita nila si Louis, nakakapasok pa lang sa mansyon at may mga pasa ito sa mukha. "What are you doing here?" Malamig na tanong ni Nathan sa kapatid. Nakita niya naman ang pagngisi nito sa kanya. "I want to see my girlfriend." "Wala ka ng girlfriend, Louis." Mariing sagot naman ni Nathan. Narinig nila ang pagak nitong pagtawa na umalangaw-ngaw sa paligid ng sala. "Are you kidding me? Hindi lang ako nagparamdam ng ilang araw, but that doesn't mean that I already gave her up." Matapos itong sabihin ni Louis ay naging matalim ang mga mata nito kay Nathan. "Enough." Lahat sila ay natahimik nang sumigaw ang ama nila Nathan. Nakita nilang huminga naman ng malalim ang ina nila Nathan. "Louis, if you went here to make a scene, it's better if you leave here quietly. Plus, we don't need you here because we're already planning on their wedding." Mahina man ang boses ng ina nila Nathan, naramdaman naman ni Nika ang awtoridad sa boses nito. "Sino bang may sabi na kayo ang pinunta ko rito? Si Nika lang naman ang kailangan ko, kaya pag nakuha ko na siya ay aalis kami ng tahimik." Mariing sabi naman ni Louis at saka ito lumapit kay Nika, pero agad din namang hamarang ang ama ni Nika. "Kung sino ka man, hindi ako makapapayag na guluhin mo ang anak namin," seryosong sabi ng ama ni Nika. Pero ngumisi lang si Louis, hindi ito tumigil sa paglapit. Nang makalapit na siya sa tapat ng ama ni Nika ay agad hinawakan ni Louis sa balikat ang matanda. "Hoy tanda, huwag kang nakikialam. Kung ayaw mong mapaaga ang buhay mo." Banta ni Louis sa ama ni Nika. Kaya natigilan ito sa sinabi ni Louis. Nanlalaki ang mga mata ni Nika. "Anong sinabi mo?" Hindi makapaniwalang sabi ng ama ni Nika, kaya naman di na siya pinansin pa ni Louis. Nagulat silang lahat nang lumapit si Louis kay Nika. Agad nitong hinawakan si Nika sa braso bago pa siya mahayla ni Louis. Agad namang humawak si Nathan sa kabilang braso ni Nika, kaya naman dalawa na ang nakahawak sa magkabilang braso ni Nika. "I won't let you take her away from me, Louis." Mariing sabi ni Nathan. Nagtadyas ang mga bagang nito, kaya naman nang marinig nila ang paghalakhak ni Louis ay agad itong bumaling kay Nika. "Nika, come with me." Nag-uutos na sabi ni Louis kay Nika na ikuyom ni Nika ang kamao sa kamarahas na tinanggal ang pagkakahawak ni Louis sa braso niya. "I'm not coming with you," malamig na sabi ni Nika, kaya naman nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Louis. "Did you just refuse to come with me, ha?" Agad namang nagtayuan ang balhibo ni Nika nang marinig ang sinabi ng lalaki, dahil parang nawala na ito sa katinuan. "I'm sorry, Louis, but I don't want to go with you and we're done," natural na sabi ni Nika. Saka muling lumapit pabalik kay Nathan, pero bago pa siya makalapit ay muling kinuha si Nika ni Louis sa braso, dahilan para makaramdam ng sakit si Nika sa braso niya. "What did I told you? I told you you're going to be mine forever." Galit na sigaw ni Louis. Nagsimula ng makaramdam ng kaba pati takot si Nika, bukod pa doon ay nagsimula ng magunahan ang mga luha niya. "I'm not yours." Sigaw naman ni Nika. Nagulat siya nang itulak siya ni Louis ng malakas, dahil doon ay nakaramdam siya ng pananakit ng puson, kaya naman nang makita ni Nathan ang ginawang iyon ni Louis ay agad siyang sumugod sa lalaki, saka ito sinapak sa mukha, dahilan para mawalan ito ng balanse. Bumagsak ang pang-upo nito sa sahig. "How dare you push her?" Sigaw ni Nathan, saka bago pa suntukin ulit ni Nathan si Louis ay nakita nilang bigla na lang itong nagsimulang umiyak. "I love you, Nika. So why can't you love me back?" Parang nababaliw ito dahil sa pag-iyak tawa nito. Nakaramdam ng guilt si Nika nang makita ang itsura ni Louis, kaya naman sa di niya malamang dahilan, agad siyang tumayo kahit pa na sumakit ang puso niya, saka lumapit sa binata at lahat sila ay nagulat sa ginawa ni Nika.